O mga DDS sa tanga at bubo, makinig kayo dito. Tingnan nyo, ha? Tingnan nyo mga fake news kayo, mga vloggers kayo na nang DDS kayo. Tanginan nyo, ha? Ayan na, panoorin nyo. Gotten. Kanyang sahod at lawful income, ito ay may presumption na unlawfully acquired. Ayon sa Supreme Court sa heirs of Ligot versus Republic of the Philippines, GR number 257827, March 5, 2025, quote, wealth acquired by a public officer during their time in office that is clearly disproportionate to their lawful income is presumed ill-gotten, end of quote. And when this presumption is not overcome, this becomes a clear culpable violation of the Constitution and betrayal of public trust. Taking all of this together, Madam Chair, colleagues, on the issue of unexplained wealth, kapag pinagsama-sama natin ang nasuri natin sa SAL ni VP Sara, ang report ng AMLAC, ang corroborated transactions amounting to billions, at ang kawalan ng sapat na lehitimong pinanggagalingan ng yaman sa ilalim ng pamantayan ng probable cause, sobra pa sa sapat ito. Sa last ground naman po on threats and destabilization. Tungkol sa pagbabanta at destabilisasyon, Madam Chair, nakita natin ang video. Walang duda na authentic ito. Si VP Sara mismong umamin na siya ay nangontrata ng isang mamamatay tao para ipapatay ang matataas na opisyal ng gobyerno, lalo na yung Pangulo. Ang pagbabantang ito ay hindi biro, hindi hyperbole. No joke, no joke. Sabi nga mismo ni VP Sara, no one can now claim that that was merely a joke or a rhetoric. Ang NBI nakakita ng sapat na basehan para sampahan ng kaso ng grave threats or inciting to sedition. Madam Chair, there is no question whether she uttered those threats because it is very clear that she did. In fact, masasabi natin na ang pinakamalakas na ebidensya sa impeachment proceeding na ito ay si VP Sara mismo. Narinig natin ang kanyang mga sinabi at inasal. Hindi niya ito tinanggi o binawi kailanman. Res ipsa loquitur. The thing speaks for itself. Masahol pa rito. Under the Constitution, ang Vice Presidente ang papalit kapag mawala o maging incapacitated ang Pangulo. Sa kanyang pagbabanta sa buhay ng Presidente, hindi ba malinaw? Lahat na lang ng mga fake news, pagbabanta, ginagawa na ng mga DDS. Kasi po, pagka nawala ng Pangulo, mga kababayan po, automatic na po ay ang bobo at magnanakaw na si Lustay ang papalit. Di ba? Pansin nyo, lahat na lang ay ginagawa nila. Ginagawa nila ng issue ang Pangulo, no? Simula doon sa pinagbabawal na gamot, simula doon sa may sakit siya, simula doon sa hanggang doon sa babantaan nila, kukunin nila yung ulo ng Pangulo, no? Hanggang doon sa fake daw or clone daw, no? Itong bago ngayon, clone daw ang Pangulo. Paano naging clone yung mga bobo talaga kayo, no? Tanginan yung mga DDS kayo, no? Paano yung mga vloggers ito? Pukingin ang mga vloggers ito, hayop na to. Oh. Lahat kayo mga bobo. Pukinginan yung mga DDS ka vloggers kayo, ha? Kaya, kung tingin nyo, kayo lang ang may marunong magmura sa Pangulo, is kami rin. Ha? Ibababa namin ng label namin para sa inyo. Ano? Mga bobo kayo, ha? Porkit hindi pumapatol si Pangulong Bongbong Marcos sa inyo, ha? Ay talagang kaya nyo na siyang gawan ng lahat ng mga issue na gusto nyo. Bobo kayo, no? Hindi lang kayo bobo, mga tanga pa kayo, mga hindot kayo, no? Na may conflict. Kaya ang pagbabanta o pangungontrata ni VP Sara para ipapatay ang Pangulo ay isang napakabigat at seryosong bagay na hindi pwedeng baliwalain. Kung ipagwawalang bahala lang natin ito, ano ang mensaheng pinapaabot natin sa sambayan ng Pilipino? Na ang mataas na posisyon ay lisensya para magbanta at magpapatay? Hindi ito katanggap-tanggap. Of course, it is an affront to the targeted individual. But more than that, it is an attack on the very foundation of our government
and an insult to every Filipino who upholds the rule of law and values the sanctity of human life. Thus, as with the other issues, there is more than probable cause here, where the Vice President issued grave threats, incited the people to sedition, and committed acts that tend to destabilize the government. Sa conclusion na po ako, Madam Chair, honorable colleagues, we can reasonably conclude that the pieces of evidence before the committee, both testimonial and documentary, are clear, consistent, preponderant, and mutually reinforcing. From the misuse and abuse of confidential funds, bribery of DepEd officials, to the alarming pattern of amassing unexplained wealth, to the gravity of threats and seditious incitement that strike at the very heart of our constitutional order, ito po ay klaro. There exists probable cause to impeach the Vice President. Walang duda. Higit pa sa probable cause ang ating nakita sa impeachment proceeding na ito, walang kwestiyon, meron tayong sapat at makatwirang dahilan upang umusad ang prosesong ito at para ma-impeach ang Vice Presidente. Let us then move forward to impeach the Vice President. Maraming salamat po. Thank you, Ngayon, mga DDS, iyak na kayo ngayon. Ha? Dahil po ang impeachment ni Sara Lustay na magnanakaw ay aakit na sa Senado. Paano ba yan, mga DDS kayo? Ano naman ang bago niyong ipapakalat at paninira ngayon na gagawin? Mga kababayan, gumagalaw na po ang mga DDS, lalo na po itong si Defensor, gumalaw na po sila. Pansin nyo mga kababayan ko yung bagong pakalat nila na video call daw, audio ni Gutesa. Alam nyo pala kung nasaan si Gutesa. Di ba nagtatago si Gutesa ngayon? No? Pagkatapos ng lumabas siya sa hearing bilang witness ni Marcolita, at bigla na lang siya naglaho. Mga DDS, no? At ngayon, nasaan na ang 18 Marines? Bakit bigla silang natahimik? Nung lumabas at nagtestigos Trillanes, no? Sa impeachment hearing. At si Madriaga, no? Nasaan na mga DDS ang pinagmamalaki yung 18 na Marites? Yung gawa-gawang script nila ni Mike Defensor. Bakit wala nang balita tungkol sa kanila? Kasi palpak na naman kayo mga DDS, kayong mga hindot kayo. Palpak na naman kayo. Yan ang totoo. Palpak na naman kayo mga DDS. Hindi na naman umubra sa taong bayan ang malita ninyo. Biruin nyo, puro malita lang. Malay ba namin lahat kung anong laman ng malita? Malay ba namin lahat? Alam naman namin na magaling kayo gumawa ng fake news at lahat ng mga edited na mga paninira sa administrasyon. Alam naman namin na ginagawa ninyo lahat para siraan lang ang Pangulong Bongbong Marcos. So bakit biglang naglaho ngayon ng 18 Marines? At pinapakalat nyo pa kaya sila nagtatago dahil may banta sa buhay nila. Sino? Sino nagbanta? Yang Pangulo pa nga ang binabantaan yung pupugutan nyo ng ulo. Di ba? Ang katarantaduhan ninyo, ang kabubuhan ninyo, huwag nyong isama kaming taong bayan. Mga putang inang DDS kayo. Mga hindot kayo, Mike Defensor. Tumigil ka na sa kakagawa ng script dahil hindi obra. Ang atupagin mo yung kaso ninyo dahil sa bar ninyong illegal. No? Mga bimbangan. Bimbangan ninyong bar dyan sa Pasig. Ayan ang asikasuhin nyo, mga bobo kayo.